Ano, Miss Christy, ang audio mo, sayang if ever hindi mo maririnig. Yung audio, naka-video ka lang. So, pa-click po yung internet, ano ba yon, something, para marinig natin ang speaker. Wait natin. Walang audio si Miss Christy eh. Walang audio? Ayan, meron yata. Naka-on. Wala pa siyang audio. Say hi, everybody. Naka-on ba? Sige nga, say hi. Unmute muna natin para makapag-greet. Unmute lahat, oo. Alright, say hi. Ayan, welcome Ma'am Larcy. Si Ma'am Christy is wala siyang audio talaga. Walang Ma'am audio. Larcy is from the MOM, KSA, IMG Marketing Director. Nasaan kayo si Hello, Ma'am Shelly. Christy? Good afternoon sa lahat. Hi everyone. Hello. Hi. Nasa Si Ma'am Japan ka? Christy, walang audio talaga. Sis, message mo nga siya. Teka, sige sis. Okay, kasi sayang pag hindi niya maririnig yung ating message ko siya, Ma'am Christy. Naririnig niyo ko? Naririnig ka namin. Kikoiru. Wala akong video. Gaman eh. Kikoiru. Kikoiru no? Okay. Kikoimasu. Daijoubu desu. Okay. Okay. Christy-chan, kikoimasu ka? Kikoiru? Narinig Christy. ba? Narinig ko si Miss Lauren. Taga saan sa Japan si Miss participants Lauren? wala eh. I-chat nga natin. Lauren Las Piñas. andito po siya sa Las Piñas din po. Sa Las Piñas din. Okay. Kala ko nasa Japan. Nagahap. Okay. Waiting lang ako. Walang audio, Miss Christy. Pero naririnig niya kaya? Hindi tayo maririnig. Christy, pa-on. Pa-on, Didi, pa-audio. Kasi sayang, para makapag-start na rin tayo. Kasi, okay. Sana na ano niya. Naririnig niya. Audio, wala siyang audio. Wala daw? Video, camera lang meron siya, pero wala siyang audio. So, I don't know kung... Naririnig siguro. Okay, start na tayo. Sayang eh. Sige. Okay, I'm sorry, Miss Grace. Ikaw na po. Okay. Alright. Wala, naka-video sa Ano ba natin ito gagawin? Ayan, Miss Gray, Miss Christy, naririnig niyo po kami? Mahina yata yung... Nag-message siya. Pa-thumbs up po kung narinig po kami. Yes po. Ay, hindi. Si Charlie. Si Miss Christy, nag-writing No, siya. sabi ni Charlie. Okay. Yung audio niya, okay, wait. Chat. Yes po, si Charlie. Okay, si Miss Christy kaya. Okay na? Okay. Naririnig nila? Dinig mo kami, Miss Christy? Dinig mo kami? Pa-thumbs up nga po sa video. Wala, hindi tayo naririnig. Okay. Narinig. Okay. Sige, go, Miss Grace. Alright. It's your turn. Okay na, Be. Okay na. Alright.
Thank you so much. Good afternoon, everybody. Sa mga hindi pa ako kilala, kilala niyo naman na siguro. I'm Mary Grace Stein and I'm here in Japan, Okinawa. Background is housewife and I'm working as a distributor of Junes and I'm new here, bago lang dito sa IMG. Kaya andito ang aking sponsor na si Sheila Reyes at saka si Miss Mr. Nasaan? Archie. So, andito sila yung mag-guide sa akin. So, this is really new para sa akin. But I'm also a mentor and coach for the John Maxwell team, yung personal development and leadership. So, ano yung reason bakit ko ito gustong i-share sa ating mga kababayan, mga friends, no? Kung bakit kailangan nating mag-aral ng financial education. So, I've been working here in Japan. Kasama ko yan sila Luisa, wala dito si Marisa, sila Ate Jenny. Dito sa Japan, working for 20 Always years. number one ka. No? So for more than 20 years, I work here in Japan. So nakakausap namin yung mga rich people din dito, mga entrepreneur, mga kumbaga nasa top ng mga big companies. But I never learned about financial education. So kahit siguro sa school, yung mga nag-aaral, yung mga kakilala namin na may mga degree, talagang financial education, ano ba yon? So iniisip natin na ang nag-aaral lang ng financial education ay yun lang mga mag-work as sa finance, no? But lately, nababasa ko yung mga books, yung mga pinag-aaralan namin dito sa personal development and leadership, dito sa network marketing, at dito din sa IMG, na nakita ko na kailangan pala nating pag-aralan ang finance, yung money, kung gusto nating magkaroon ng magandang kinabukasan. So sabi nga, ba't naman kailangan pang mag-aral niyan? Kaya ito may papakita ko sa inyong very simple analogy. Kumbaga, ito is Goyen. Sa Philippines, wala kasi gusto kong pakita yung peso. Yung Goyen, ito sa Japan yung may butas. Sa Philippines, di ba tinatapon? Tinatapon or minsan walang pumupulot, no? Kahit nakita natin yung may butas na, anong tawag doon? 5 sentimo ba yun? Wala nang umiintindi, no? Kahit piso, bigyan mo ng piso yung bata, hindi na rin tatanggapin. Hack yan to, 100 yen. 50 pesos nga, hindi na rin pinapansin. Ba't hindi pinapansin yung 50 pesos? Samantalang sa amin noon, malaking halaga na yan. So sabihin natin itong 100. Wala na rin pumapansin. Nagulat ako, kahit batang maliit, tatawanan ko na, 100 lang. How about 1,000? Yung 1,000 medyo natutuwa-tuwa na, no? 1,000. Pero yung 1,000 pumunta lang ng sentro, namasahe sa jeep, kumain ng hamburger sa McDonald's, pagbalik wala na yung 1,000. Naubos na, kuha ng ice cream, whatever. So yung, kumbaga, hindi na pinapansin yung halaga ng maliit, no? Pero kung sabihin natin na itong 1,000 pesos, no? Ay ginawa nating 10 nito. 10. Wala lang ako mapakita sa inyong 100 pesos. So, 1,000 pesos. So yung 10,000. Pag sinabing 10,000, nagkaroon na tayo ng anong tawag dito? Wow, 10,000. Yung dream natin nababago, di ba? Pag sabing 100, wala tayong maisip. 100? Parang gano'n din natin papansinin. Yung 1,000, medyo, makabili kami ng hamburger. Yung 10 nito, makakabili na ako ng medyo, ano na ba pwedeng mabili ng 10,000? Medyo okay, di ba? So yung 20,000, madami-dami na. So medyo nai-enjoy na tayo. Tapos, pag sinabing, yung 100,000, dumadami na yung dream natin, no? Nasasali na, ay nako, pwede nang pantuition ng anak. Ay pwede na nating pangpaayos ng ng toilet or ng bubong, di ba? Tapos pagdating na meron na tayong pag meron na tayo nito, pwede na nating isulat yan. Magkano ba yan? Magsusulat lang tayo ng price. Wala ng cash, no? Mas malaki na yung masusulat natin. Pwede na tayong bumili ng bahay, ng sasakyan.
So, kung iisipin, ang pera pala may madaming nagagawa, no? Pwede na nating paggamot yung yung kamag-anak natin na nasa hospital dahil dito sa papel. Na wala namang pera, no? Dahil yung pera is very important pala sa life natin. So, pag pera ng pinag-uusapan karamihan lalo na sa mga church, ay hindi natin kailangan ng pera, no? Pero ang pera madaming nagagawa. So ngayon, dahil gusto natin magkaroon ng mas maganda pa, mas abundance, so may technique pala. So ang technique pala is to study money, study finance. So dito ko lang nalaman yung mga rules na ang pera pala, kapag pinag-aralan mo, mas mabilis din sa yung lumapit. 'Di ba? Katulad nito, nag-aaral tayo ng financial, nandito lahat ng taong interested sa money. So ngayon, dahil hindi pa ako ang expert dito, dahil andito ang ating expert, so i-share niya sa atin kung paano itong money is maging continuous ang dating. Hindi lang yung nagtrabaho ka ngayon, tapos kumita ka, tapos ginastos mo rin. After 20 years na naipon ko dito sa Japan, lahat naubos. 20 years working in Japan with good salary, naubos lahat dahil merong nagkasakit sa family, merong mga ginastusan, wala nang bumalik, no? So, At least may investment ka naman, hindi naubos. oo, naubos, kumbaga, naubos yung cash, no? Pero dahil Ngayong cash. nagkaroon ako ng konting, naipunta ko dun sa konting investment dahil nga napag-aralan ko ng konti, yung konting step pa lang, hindi pa full, no? Napag-aralan ko. So, nakakapag-continue ako ng konti. Then sabi ko, ano kaya mag-aral pa ako ng more? So, ito yung pag-aaralan natin ngayon kung ano yung mga magagawa sa atin ng financial education. So, dahil inintroduce to sa akin ni Ms. Sheila Reyes, Ms. Sheila, please introduce yourself. So, si Sheila din is galing din siya dito sa Japan and working as mom, working as a mom. That's her job. And then working at home then as a financial educator. Go ahead, Sheila. Yes, good afternoon. Good morning. No, ohayo gozaimasu. Opo, I am Suisa Sheila Reyes. And 3 times akong nag-Japan. So that was single pa lang ako. So ngayon, full-time working mom na, no? So as of now, ako marami na rin akong mga nasalihan kasi raketera tayo eh. Yun ang ating yun ang isa sa ating gustong magkaroon din tayo ng mga extravaganza na mga extra income, 'di ba? So, yes, galing din kami sa ito, kaya paano ko rin nakilala si Miss Grace through my cousin Marisa, no? Wala lang siya ngayon. So during pandemic, sa dami ng alam mo yung stress ka, marami, lahat naman siguro tayo nakaramdam talaga ng stress, no, anxiety during pandemic, pero sabi nga tayo ang may control, no, sa sarili natin. So thank you at ako'y nakilala ko rin itong mga Filipinang kagandahan, no, na nasa Japan. So at that during pandemic din, may isang nag-invite din sa akin through financial literacy. So ito din yung nagbibigay din sa akin kasi ang nangyayari sa atin is more on spend, no? Spend ka lang ng spend, no? Hindi ka, kumaga wala sa natin yung paano mag-save. So mag-save tayo ng parang pag may tamang proseso pala talaga, no? Yung tinatawag na prosperity formula. Okay, so yun lamang po at meron po tayong speaker ngayon, so para mabigyan na rin natin siya ng ng chance na rin para ipaliwanag regarding sa financial literacy. Okay, so thank you and let us maging open-minded lang po tayo sa i-share ng ating Senior Marketing Director na nag-base ngayon po sa Cebu. No, so ito yung kagandahan ngayon ng Zoom, no, ng Zoom link kasi kahit saang sulok ka man ng mundo, sabi nga
kung saang sulok ng mundo na may Pilipino, merong IMG. Okay? So who is IMG? Mamaya po si Sir Archie Villar na po ang magpapaliwanag. Okay? Miss Grace, ka na po bahala kay Sir Archie mag-introduce. Thank you. All right, thank you, Sheila. Okay, so today ang ating guest speaker po ay ang ating Senior Marketing Director ng IMG. So he's been in IMG for 6 years. So pag sinabing 6 years, ibig sabihin lumampas na. Meron tinatawag 1 year, 3 years, 5 years, and 7 years in any organization daw. Pagka 5 years, ibig sabihin is kumbaga okay ka na. Pag 7 years ka na, nandun ka na sa ikaw na yung nasa pro ka na. So 6 years ibig sabihin masisigurado na natin na ito na yung pro dito sa ating company na ma-explain niya sa atin kung ano talaga ang system, ano ang step by step nitong financial education para kumbaga meron tayong guide, no? Meron tayong GPS. So si Mr. Archie Villar, 6 years dito sa IMG, and he's married, I think, he's right, and with 2 kids, and senior marketing director. So go ahead, Mr. Archie, please share with us kung ano to Alright, benefits nitong ating company. Hanapin ko na sila. so we will open, thank you Miss Grace. So open ko lang yung video ko para makikita, tapos i-close ko lang para at least I-share po. para to save our internet. So Okay. share scan ka lang Miss Grace. Tapos, so yun ang hitsura ngayon. So talaga. So we will look forward na lang sana. So, thank you Miss Grace sa binigay mo ng chance na makausap din sa natin sa mga kaibigan natin diyan, or mga kakilala natin na mga OFW or ano bang mga trabaho natin, or being citizen na ba dyan sa ibang bansa. So welcome po. This is our financial education class. So usually yun talaga ang ginagawa ko as a financial educator. So mayroon kaming continuous seminars, likewise from based on KSA. So mayroon din tayong Philippine time. So hindi naman nag-difference yung Japan at saka Philippines, di ba? So ahead lang yung Japan na 1 oras. But anyway, bago ako nakapasok sa isang ganitong organization na nagtuturo as being financial educator, so dati din akong isang salesman sa mga supermarket. So matagal din akong nagiging salesman. So marami pong trabaho din nating napasukan as being employee, di ba? So until nakapasok ako sa isang organisasyon na to na nagtuturo about how to handle your personal finance. Kasi yun talaga ang pinakamaganda. Usually marami po tayong mga kakilala na anong tawag doon, mga CPA, mga accountant, marunong na silang humahandle sa sariling mga sa company na finances. So paano nila i-diversify, saan nila ilalagay, but their own personal finance, doon sila nag-struggle talaga. So dito pag-aralan natin regarding about this a simple presentation to catch up para sa ating sarili, para sa ating pamilya. So hopefully, mayroon tayong matutunan this afternoon. So, okay lang ba yung audio ko, Miss Grace? Okay lang, clear. Okay, go ahead, Miss Grace. So, we will, okay. So, we will, share screen. At least, makikita natin yung part of the company. Ano ba talaga ang gusto ng company na makamit sa atin? So, usually, ang ginagawa natin is to spread the financial education from their family sa ating pamilya talaga, start ourselves. So, kailangan sa ating sarili ay una-unahin natin bago sa ibang tao, di ba? So, mahirap din tayo magtuturo when it comes sa finances, lalo tayo struggle din, di ba? So, parang parang hindi maniwala yung anong tawag doon. So, kahit kaibigan mo, in terms of
friends or relatives, doon mo talaga i-struggle yung sarili mo once pag-usapan yung finances, 'di ba? Kasi alam yung ano mo, alam yung saan ka nanggagaling, 'di ba? So doon talaga yung pinaka May mahirap kanya-kanyang na budget. struggle. Yes nga, sa tama ka Ma'am Luisa, yun talaga ano natin. So dito, pag-aralan lang natin step by step, at least internalize natin kung paano talaga ma-impart yung financial education sa sarili natin. So yun ang ano pinaka maganda. So we will start, Miss Grace. We will share screen Akong para mag-share. at least maka ano. Ikaw na lang mag-share screen, Ma'am, Miss Grace, yung ano mo kanina, yung lahat, para yung ano ko is hindi naman masyadong ano yung connection ko. Okay. All right. So, So yeah. thank you. Wait lang ha. I-share natin to. Medyo Ah. mahina tayo sa technology. wait lang sandali. Yun ang Paano ano, ko ba ano lang yun, yun lang ang ano presentation natin. So usually yun talaga ang pinag-aralan namin every time to time, kahit saang ituturo namin, yun talaga ang tinuturo natin. So we will ano talaga admit ourselves kung ano talaga makukuha natin, kasi yun nga, this is the first time, Miss Grace, di ba? Na we do this financial class. The first thing to yung nakapasok ako sa Zoom nyo, di ba? So ano lang, parang ano lang yung binibigay ko about the company, di ba? So dito talaga wait lang. Hindi ako okay lang. Humanap yung saan ko pahanapin dito yung Sharing mo yan, Miss Grace. Kaya yan. Yung kanina okay. na Yung pinano mo. kanina. Wait. Mm-mm. Hindi, palitan ko yung host pala. Wait lang kasi dapat pala ako yung host. Claim host. Mm-mm. So yun talaga. Mga IT kasi tayo, Alam expert. mo naman na magagaling tayo dito. Okay. Laban, kaya yan. Yes, success. Alright. So dito, so nasa start ba tayo? okay. So number 1 na to. okay na po yan, ma'am. Okay, go ahead, Mr. Archie. So yun nga. Yes, thank you, Miss Atras Grace. konti po. Thank you, Miss Grace, sa slide. So this is part of our membership orientation, but the membership orientation we will tackle na lang po sa whole financial education. So siguro yung mga benefits mamaya na lang. Ang ano natin is how important the financial education, kung ano mo yung anong mga businesses natin, ano ba yung mga trabaho natin, or ano bang mga ano sa ating pamilya, di ba? So yun ang maganda. So dito sa IMG will ano talaga, where innovation meets inspiration, yun talaga ang ginagawa natin. So no family left behind in creating wealth. So yun ang pinakamaganda na ituturo natin as being a part of our family. So as being a breadwinner, so ako po yung breadwinner. So gusto ko talaga ma-impart sa pamilya ko unti-unti, kasi hindi, yun nga ang sabi natin kanina, hindi mo talaga madidiretso yung ano natin pamilya na to change the mindset from spender to saver, di ba? So usually talaga mas 90% yung spender talaga, yung 10% yung savers, di ba? So hindi mo talaga makikita talaga kung gaano ba talaga ka importansya yung pag-iipon, ng tamang pag-iipon, kasi mayroon talagang nag-iipon na usually iniipon mo ngayon na days, by the following days ginagastos mo na din, di ba? So walang napuntahan din. So parang cycle per cycle sa pamilya natin, yun ang ano natin problema. So marami bang struggling about the finances, personal finance, marami, di ba? So hindi naman lahat, but anyway, mayroon talagang mga story na pwede natin makikita diyan sa kung anumang mga social media, 'di ba? So marami pong regarding, lalo na sa finances. So 'yun ang pinaka mahirap, lalo na pag sa isang pamilya ikaw po yung breadwinner.
tapos wala po tayong naiipon and part of our preparation, 'di ba? So yun ang pinaka maganda. So ito po yung so next slide, Miss Grace. So we have mga challenges sa sarili natin. So we have challenges. So siguro ang daming challenges po natin, but we will impart the challenges with that we have the first step of challenges. So they have a large number of Filipinos will face increasing challenges in this major area. So ito siguro hindi naman siguro apat lang yung challenges natin lalo na pag we're growing or we're building a family, 'di ba? So marami po tayong challenges, but ito is usually ito yung ano sa atin pamilya na darating. So in terms of so we have are we prepared kung mawalan ba tayo ng trabaho, 'di ba? So marami bang mga tao ngayon or mga nagtatrabaho na walang trabaho during this pandemic time? So marami po. For me, may member ako from Dubai and Riyadh. So pinapauwi talaga sila kasi yung hotel na pinagpasukan nila is nagsara na. So useless yung how many years nagtatrabaho tapos wala tayong preparation. Yun ang pinaka mahirap. Tapos ikaw po yung breadwinner sa pamilya mo. So how to talaga paano mo ba yan adapt sa sarili mo lalo na pag yung lifestyle ng pamilya mo is sobrang taas, di ba? So dito we have a lot of company they change for parang from sa lahat ng nagtatrabaho na factory lalo na factory tapos nag-change ng mga automatic na mga machines, di ba? So marami pong nawalan ng trabaho din. So same thing sa atin, are we prepared during that time kung tayo po ay mawala ng income, di ba? So usually dito sa atin is I think mayroon naman tayong mga another source of income stream so na pumapasok, but dito is ang financial education is additional learning po sa atin para to build up a solid financial foundation sa pamilya natin. So we have the second is the low savings and high debt. So usually kung nasa Pilipinas ka, yun talaga ang pinakamahirap kasi mas malaki pa yung utang, 'di ba? Kaysa savings. Minsan walang savings, malaki yung utang, 'di ba? So yun ang traditional way kasi ang tinuturo talaga sa government natin hindi na talaga to implement the right savings, 'di ba? So parang binibigyan kang idea how to save, but at the end of the story, talagang mangungutang ka, 'di ba? So parang yung savings mo uutangin mo pa. So that's usually tinuturo talaga sa natin sa government, but that's not para sa akin hindi yan parang maganda na binibigay sa atin. Marami po tayong mga ang tawag doon, mas maraming nakapila sa lotto outlet, 'di ba? So talaga gusto talaga na ma-change yung sarili natin, but there are few of us na gustong matuto about the financial education, how to manage your finances. Gusto natin quick, parang bilisan, 'di ba? So maraming gustong mabilisan na mapag-unlad yung sarili, sometimes napunta sa masama, 'di ba? So yun ang pinakamahirap na nakukuha natin during this time. So walang savings, malaki yung utang, yun talaga ang talaga so sa major impact during your retirement. So malaki ba yung mawala sa natin? So malaki, 'di ba? So yun ang pinaka mahirap. Then we have the high cost of education. So usually ang daming for me I am a working student as in a college. So mahirap po pag walang preparation yung parents natin as kung mayroon tayong mga anak kung hindi natin ma-preparean about the financial funding about the education, mahirapan po tayo during the education sa colleges niya. Kasi every time to time, every 7 years, nagdo-double ng nag-increase ng 10% yung school, di ba? So hindi lang natin makikita kasi doon pinapasok yan sa mga miscellaneous if I'm mistake, di ba? Kung mayroon tayong mga teachers dito or mga nasa nagtatrabaho sa school, but usually yun talaga ang natin every time to time, di ba? So ako nga nung nagka-college ako, pa lang yung course ko nasa 5,000 pala yung isang semester. Ngayon to check nasa na mga almost 45,000 to 50,000 yung
isang semester. So ang laki po yung increase niya about the education, the high cost of education. So yun nga, we will prepare for that kasi kung wala tayong preparation, usually pangpunta din tayo sa anong mapunta natin sa emergency loan, yun ang mapasukan natin. So usually yun ang nagagawa. So kaya ang cycle of our family, the cycle of our debt, so walang nakapipigil. So kailangan natin stop po yung ano natin, yung ganyan na cycle. Kasi usually po yun talaga ang ano natin sa ating pamilya. So we have increasing of cost of living. So ano ba itong mga nag-increase sa atin? So marami po mga ginagamit natin everyday, kinakain natin everyday, 'di ba? Nagmamahala na yung mga bigas, 'di ba? So dati makabili po tayo ng sa isang sa 100 pesos natin, makabili pa tayo ng 3 kilo or 4 na kilo, 'di ba? So usually ngayon nasa 2 kilo na lang yung mabibili natin na bigas. So this is increasing of the high cost of living. So tumataas. So lalo na pag yung lifestyle natin, humahaba din yung lifestyle natin, nagpapalo tayo sa mga social medias, yun ang ano talaga pinaka mahirap. So that's make money people for sa takpan. So having difficulties during savings money and their future. So yun ang pinakamahirap pag hindi natin alam about the high cost of living. So that's inflation rate. So hindi natin makikita yung inflation rate na yan. So maraming sabihin na yun nga sinasabi ni Miss Grace kanina, yung one coins walang value, di ba? So pagdating sa hundreds, hindi masyadong malaki, isipin ba? So until they come up to malaki yung pera, so lumalaki din yung isipan natin na ito, malaki na tong pera. So same thing sa high cost of living, lumalaki yung mga binabayaran natin. So mga electric bills, ano ba yung mga ginagamit na daily needs natin sa bahay natin. Yun ang pinaka mga usually ginagamit natin, binabayaran every time, 2 times during paycheck natin. So yun ang pinagbayaran. So living in the wealthiest country in the world like the US. So yun ang binibigay dito na quote. Many people may still retired poor. Bakit? So usually in the Philippines, wala talagang binibigay na financial literacy, education. So mayroon man siguro bibigay but hindi libre. So yun ang ano natin. So mayroon sa Makati, mayroong isang school diyan. So Asian Institute of Management. So nagtuturo ng entrepreneurship at saka about the financial literacy. But hindi yun libre kasi nandoon nag-aaral yung mga anak or apo ng mga business tycoon, 'di ba? So kung usually yun ano natin, kung titingnan, kung ma-research natin, ano talaga, mga enrollee na doon is mga mayayaman talaga. So hopefully we will emphasize how financial education will impart of our family. So yun ang ano natin. So yun nga, wealthy country daw yung Pilipinas. So paano natin ma-appreciate if we are not being so hindi tayo magsisave. So yun ang problema natin. Kung hindi tayo magsisave, hindi natin ma-appreciate yung ganitong quote na binibigay na wealthy country. So many people retiring poor. Bakit? Through financial education. Walang pinag-aralan. How many years nagtatrabaho, di ba? So nagtatrabaho ka almost 20 years, 35 years. But the end of the golden years mo, ganun din. Will getting broke, di ba? So, yun ang pinakamahirap. So, as of now, we will emphasize na we will teach ourselves being financially educator. So, financially educator sa ating pamilya. Then, the next slide, Miss Grace. So, yun ang ano natin. So, ano talaga sa sarili natin. So, this is control your future. So, wala pong kaibahan regarding about the sa future natin. Tayo po yung magkokontrol sa sarili natin, 'di ba? So usually, sasabihin sa kanila na hindi maganda kasi yung company na pinapasukan ko, yung government walang magandang tulong, 'di ba? So it's not depends on what the government or the employer, 'di ba? Or the broker or the bank na
nagbibigay sa iyo ng ganyan. So you can control yourself, you can control your future. The future is in your hands. Sa ating sarili yan. So it comes sabihin natin na tayo po ang mag-aaral about the financial education. So tayo po yung magko-control. So marunong tayo humahawak ng pera, make money. So marunong tayong magtatrabaho, di ba? So how comes to save the money? So yun ang ano natin. Then accumulate your money and protect your money. So that's the good thing to do to control our future. Yun ang pinaka maganda. So be your own money manager. So yun ang talaga ang tinuturo ni IMJ na walang magdidikta about your future. Dapat ikaw yung create sa future mo kung ano ba gaano kaganda yung income yung gusto mo, 'di ba? Ano bang mapuntahan mo about the financial education. So understand how money works. So yun ang 6 years ago, hindi ko yan talaga alam yung how money works na yan. Kasi ang alam ko is ako talaga ang magtatrabaho sa pera. Parang tumatrabaho ka talaga 24 hours kung gustuhin mo yan para at least magkaroon tayo ng income. So we have make money work for you. So kailangan alam din natin yung pera natin is mayroong return sa atin, mayroong ROI, return of interest. So that is money make money work for you or for us. So yun ang ano tayo. So we emphasize you can build a strong financial foundation. So this is how to build your solid or strong financial foundation. Same thing, kung gagawa tayo ng bahay, ano bang gusto mo sa bahay? 'Di ba? Gusto natin talagang strong yung foundation niya, 'di ba? So we will build up from ground up to up. So yun ang ano natin ginagawa kasi kung nakikita mo yung malalaking building diyan kung nasa Japan tayo, 'di ba? Makikita natin diyan. Pag start niyan, hindi naman kaagad yung nasa bubong inuuna, 'di ba? So there's a deeper story. We will build our strong financial foundation kasi every time to time kung may darating na mga problema, mga finances, hindi tayo masyadong ma-affected about the ganyan. So paano natin i-build? So we need a healthcare. So ano ba yung kailangan nating healthcare? Proper protection, life and health and disability. So kailangan natin ng protection about the life insurance, health insurance, di ba? So to protect during may magkasakit, 'di ba? So marami pong may pera pagpasok sa ospital. Medyo ubos-ubos na din yung mga investment niya. Bakit? Walang preparation about the health insurance. So marami ding nawawala na breadwinner na hindi din naka-prepared. Tapos walang savings, ano bang nangyayari sa pamilya niya? So walang hinahabilin or wala siyang natitira para sa pamilya niya, 'di ba? So that's a good thing about the protection para sa life insurance or disability. Kung hindi na tayo makapagtrabaho, mayroong mangyayari sa atin na hindi tayo makapagtrabaho. So kailangan natin ng mayroon tayong protection. We have healthcare and other source of income. So yun ang pinaka magandang gawin natin. Then manage debt or reduce liabilities. So marami po tayong gustong ano natin sa sarili natin. Paano ko ba to ma-manage yung debt ko, Archie? So you can track your expenses or reduce your expenses. Doon mo ano talaga yung debt mo kasi usually bumibili tayo or inuutang natin yung hindi kaaya-aya sa atin. So you can check this is liability or asset sa atin. So you can check yourself. Usually yun talaga ang gusto natin i-check sa sarili natin na itong binibili ko is liability ba to or asset sa sarili ko. So you can determine kasi iba-iba naman tayo yung needs, 'di ba? Na kailangan sa pamilya natin. Then we have an emergency fund. So ito is a bigger appreciated like now kasi in this during pandemic kung wala kayong preparation about the emergency funds, so mahirapan talaga tayo kumikilos. Bakit? Lalo na pag nandito sa Pilipinas, magkano lang yung support ng government? Siguro may support sa government, nasa 1 month lang yung support. The second month, the third month, the fourth month, and the fifth month, wala na talagang binibigay na ang tawag na ayuda, di ba? So, saan ka kukuha from the second month into the following next month? Anong kakainin sa pamilya mo if you are not being created your
emergency fund, 'di ba? So ano ba, saan ko ilalagay yung emergency fund, RJ? You can keep in your own. Either lagay mo sa bahay mo, sa bulsa mo, or either you can keep in the bank na every time to time you can withdraw 24/7. So yun ang pinakamagandang gawin natin. So we have ano talaga, ang binibigyan natin diyan is 3 to 6 months of your salary income that created for your emergency fund. So yun ang gagawin natin. So and the last thing is the build your savings and investment. Ano ba mga klaseng mga investment at saka ano yan, RC? We have two types of investment. We have liquid and solid. So actually maraming alam sa solid na investment like mga lupa, 'di ba? So condominium, mga rentals about mga car-rentals, 'di ba? So that's a liquid solid investment, 'di ba? How comes in the liquid investment yung mga nagte-trading ka about the stock market, mga life insurance, mga health insurance, that is a liquid investment sa paper asset po 'yan. So yun ang pinaka maganda. That is dapat mabalance po natin. Kung marami tayong solid investment ngayon, dapat may liquid tayo na investment din, 'di ba? So yun ang maganda. So how comes bakit nakukuha namin to every time to time kasi mayroon kaming workshop sa International Marketing Group being enrolled in this company. Mayroon tayong mga workshop na pwede mapasok kahit hindi tayo makapasok sa mga live webinar, automatically nandoon sa ating portal. So tayo po yung mag-workshop. So yun ang ginagawa ni Ma'am Sheila, ni Miss Grace. Usually, do it yourself. Ginagawa nila sarili. Sila na po nag-educate sa sarili niya. After that time, meron lang mga several questions or mga exams na itatanong para sa online. Tapos meron kang certification after that. So makukuha. So that's a good thing to learn about us. Kung busy tayo sa trabaho, after sa work or ano ba, may day off ba tayo. So yun ang gagawin natin to build up our solid financial foundation. Next slide, Ms. Grace. So yun ang pinakamaganda nating gagawin. So we have the second slide. So ito po yung makikita natin about the next slide, Ms. Grace. So yun ang ano natin. So dapat we build a strong financial foundation. Yun ang pinaka magandang gawin natin kasi usually for me hindi ko na-build 6 years ago yung solid financial foundation ko. Mayroon akong traditional business but yun nga ang sabi natin is so ito na ba ang next, Ms. Grace? So a new world of possibilities. So mayroon tayong do it yourself. So ito po yung makukuha natin as a being international marketing group. So yun ang makukuha natin. So get educated on all aspects of personal finance, so sa sarili natin, di ba? Then have access to hundreds of financial products and services. So wala na po tayong parang mag-iisip pa na o sino bang broker na hahanapin ko, sino bang sales agent. So ikaw na po yung gagawa. Same thing, parang kung nandito tayo sa Pinas, usually ano bang mga membership dito? Membership groceries like SNR, Landers, 'di ba? Usually, 'di ba? Kailangan ng membership para ikaw po yung maka-access sa lahat nilang products na discounted na 'yan. So that's a good one of the benefit na makukuha being a member. So then receive trainings and support to manage your that money. So ikaw tayo is mayroon tayong supports, mayroon tayong mga several trainings. Usually Miss Grace and Sheila is attended our regular morning 10 a.m. Leaders Call class. So lahat po 'yan sa all over the world. So marami pong participants, almost ano lang 'yun, 1,000 lang po yung allocation but marami pong registrant, umaabot pa ng 3,000 kasi in IMG nasa 2 million plus na po tayo. So yun ang registered as a financial educator natin dito sa IMG. So save money on a various product and services. So tayo po yung magsisave sa sarili natin na example. So kung meron tayong kukunin na mga
health insurance or life insurance sa sarili natin, dapat tayo ang naka-save. So wala ka nang dinadaanan na agent. Yun ang pinaka maganda. So that's a DIY. So earn accumulation by sharing by know-how about the customers in this growing industry. So you can build this as an entrepreneur. Pwede mo to ituturo once you being financially educated. Mayroon tayong returns as being a financial educator. Tayo po ay magtuturo. Tapos once we educate the person that we have, so mayroon tayong ano talaga dito is like a business naman to. So mayroon tayong mga commissions na pabalik sa atin. So we have another class na lang yan after kung tayo is isa na po bilang na po tayo sa isang member sa IMG or enrolled sa IMG, at least matutunan natin how to know about that. But anyway, this is to talk about the financial education that we have. So next slide, Miss Grace. So yun ang do it yourself. So usually outside country, yun talaga ang trending ngayon, do it yourself, di ba? So other country, ano lang, sa mga groceries, ika na po yung isang bagger, di ba? So ika na po yung magtuturo, di ba? So I think next slide, Miss Grace. So yes, do you know about how money works? Don't, Miss Grace, yung how money works, yun ang ano natin first. Next. Yan. So dito, we have to know about how money works. So most likely, tayo po ay, ako, 6 years ago, hindi ko talaga regarding this about the how money works. So dito, we have the magic compounding of interest. So usually, kung wala talaga tayong pinag-aralan about the finances, kung hindi tayo accountant, hindi tayo ano bang mga klase sa and regardless about the finances, hindi natin alam about the ROI, so mahirapan din tayo ma-internalize, di ba? So we have the rule of the 72. I think you can research the rule of 72, the ano ni Albert Einstein. So siya po yung nagbibigay nito. Ano lang yun, parang 72 divided by your return of interest of your investment or savings, so equals the number of years. So doon mo makikita the compounding of your interest of your money. So doon mo makikita na magdudouble pala yung pera natin. So how comes, paano pa magdudouble, RC, yung pera ko na yun ang gagamitin ko? So usually, kung nasa bank tayo, magkano po yung return of interest na binibigay sa savings natin? So I think kung bibigyan tayo ng 1%, okay na yun, di ba? Or 2%, maganda na yun. But dito, we have an example. We have a 4%, we have 8% and 12%. In the first column, we have 4%. So 72 divided by 4. So ilang years siya magdodouble yung or mag-compound yung money natin? Nasa 18 years, di ba? So 18 years po siya saglit lang, dami nagpa-pop up. So 18 years siya bago siya mag-compound yung money natin. So example, lahat tayo is 29 years old. Tapos mayroon tayong 100,000. Nilagay natin sa 4% na return of interest per annum. So, kailan ko ba yun kukunin? So, example, gusto natin kukunin, magre-retire natin, nasa 65 or 60, di ba? So, ilagay natin sa 65. So, 65 mo kukunin yung pera mo. So, yung 100,000 mo, in the 4%, magkano yan? Kailan siya mag-compound? During 18 years. So, 29 plus 18, nasa 47 years old ka na. So, nagdo-double yung 100,000 mo, naging 200,000. Then, the next following 18 years, naging 65 years old ka na, yung 200,000 mo, nagiging 400,000. That is the compounding of interest. So, yun ang natin, i-emphasize na marami po talagang gusto magkaroon ng pera by the month, by the second month, by the third month, gusto kaagad sila na malaking pera. So, hindi na-internalize the magic of compounding of interest. So, yun ang pinaka magandang pag-aaral din dito sa IMG. Dito ko din natulungan yung sarili ko as a being financial educator. So,
The second column, kung nasa 8% po yung return of interest sa ating investment or businesses. So same thing. Paano siya magdo-double up yung mag-compound yung interest natin? So same thing, 29 years old po tayo, mayroon tayong 100,000, but gusto natin kukunin yung pera by the next 65 years na age natin. So every 9 years magdo-double yung pera natin or compounding of interest. So from the first nag-change yung slide, Miss Grace. Balik mo sa Miss Grace. So yun nga, every 9 years tayo every 9 years compound yung interest po natin from the 8% per annum yung return of interest. So same thing from the kung 29 years old din tayo, tapos gusto natin mag-retire by 65 years old, gusto natin na ganyan ang pera natin by the next following during mag-retire tayo. So same thing, kung nasa 8% yan, every 9 years magdo-double yung money mo or magko-compound yung interest mo yan. So in the age 29, mayroon kang 100,000. So kailan siya mag-compound? In the next 9 years. So in the next 38, pag age mo 38, mayroon ka ng 200,000, di ba? Then, the following add-on ka ng 9 years, naging 47 years old ka, nagdo-double up yung 200 mo, naging 400,000. Tapos, nag-56 ka kasi nag-add-on din ng 9 years, naging 800,000 po yan. Tapos, in the next 9 years, nag-65 years old ka na. So, mayroon ka ng 1.6. So, ano ba kaibahan from the 4% and the 8%? So, ilan bang times? 'Di ba? So, parang nakikita ko, ang difference from 4% and 8% is the 4% lang. Kasi lang yung but and the difference of the money is malaki po yung difference niya. Why? They are compounded by, lang yung maikli lang po yung years na nagko-compound yung pera niya. How comes kung nasa 12% po tayo? So same thing sa 12%, ganun din. 72, the role of 72 divided by 12% equals 6 years. So every 6 years, do-double yung money niya. So same thing, 29 years old, from 29 years old, mayroon siyang 100,000 na ini-invest. So parang nilalagay lang, same thing from 4% to 8%. Nilalagay lang yan yung 100,000 na yan. Tapos, every 6 years magdo-double yung money niya. So, from 29, naging 25 years old, 35 years old siya, naging 41, so 47, 53 to until 65. But tingnan mo yung growth ng money niya, the compounding of interest. From 100,000, naging 200, di ba? So, plus 6 years, naging 400,000. Tapos yung 400,000 niya plus 6 years, naging 800,000, naging 1.6 in the 53 years old niya, di ba? Then, until the 65, naging 6.4 million yung growth ng money niya. So, that is how to emphasize about the compounding of interest. So, marami po tayong hindi alam about the role of 72, but we can research the role of 72 sa Google. So, marami po diyang explanation or objectives na pwede natin ma-internalize sa atin. But yung binibigay ko is a simple way to at least makikita natin to see the role of 72 na Nawala ka, Mr. Archie. Struggling sa Siguro internet. mahina yung internet. Okay. Baka lang siya, nag-choppy lang siya. Nag-chop. Na naman siya eh. Humina lang siguro yung kanyang Pati yung Wi-Fi. Yes. Yan po ang ating part part ng ating technology. Okay. Nawala si
Archie? Nawala. Ay, oo nga. Anyway, sige. Okay, so okay, medyo Okay. i-explain natin ng konti. So kung nakikita Sige, natin sige. dito, So, okay. okay, can I go a little bit? So eto, nung nakita natin, isipin natin yung 100,000, no? Ang 100,000 pala, depende kung saan natin ilalagay. Doon pala siya magdodoble, doble, doble, hanggang dumami. Pagdating ng ilang years, makikita natin, oh my God, iba pala yung difference. Pero kung titingnan mo sa percentage ko, konti lang tinaas, no? Yung 4 to 12, konting difference. Pero in money, yung 100,000, pag 65 years old, naging 6.4 million pala. So kung isipin natin ganito, for future, ganda rin pala na ilagay na natin doon sa mataas, no? Sa 12%. Kasi yung 12%, mabilis magdoble pala yung pera natin. So hindi natin to gaano alam kasi syempre, kahit ako din, ganyan pala. Kung alam kong ganyan, nag-ipon na ako ng 100,000. Di ba? So yun. Alright, sorry. Ayan. Okay, Yes, to go. Miss Grace Go ahead. about Go ahead, Sir Archie. and guys, so yun nga, the next slide po tayo para at least continuous para yun nga, yung struggle natin about the internet, yun talaga ano natin. So, but we will fight for them. So, hindi tayo magpapatalo about that struggle. So, yun ang ano natin. So, I think yung next niyan ma'am, Miss Grace, yung do you know about the long-term healthcare? Yan, our savings and investment, that's good. So ito, I think okay lang yung audio ko, Miss Grace. So lang confirm. So do you know about Loud about and the clear, savings? sir. Yes, thank you. About the saving investment. So for me, marami na po tayong alam, or sa inyo, marami na po yung alam about the savings and investment. About the mutual funds, trading, so ano pang mga source of income natin na pumapasok sa natin sa bulsa natin. But ito is hindi natin about the mutual funds, marami ding hindi din alam, lalo na pag but Miss Grace is very talaga dito sa lalo na mga trading, so alam na nila. So ito yung mutual funds para lang po sa parang hindi talaga alam yung direct trading, di ba? Like ano bang direct trading na pinapasukan natin? Example dito sa Pilipinas is from direct stock market, from PEC, di ba? So talaga. So other everyone, so yun ang natin. So so ito we emphasize about the mutual fund, but anyway, lahat tayo is na-educate about the paano mag-save and invest through savings about the mutual funds at saka mga direct trading. Mayroong tinuturo si Miss Grace about that. So at least marami na po tayong idea. So next slide, Miss Grace. So part po yan. Mayroon din tayong mga workshop dyan na pwede natin matakol or mapag-aralan as sa sarili natin kung gusto natin talaga ng mutual fund. But for me, mutual fund is parang lang yan, alternative about the savings investment in the bank. Yun ang talaga. So alternative lang po yan. So next slide, I think ito. Balik Miss Grace. Kasi bumabalik ka sa savings and investment. So yun nga, yun talaga ang natin is ma-emphasize na kailangan natin sa sarili natin to educate ourselves about the financial education. Kasi yung pa lang, ito, do you know about the life insurance? So sa atin is, actually marami na tayong alam, or sa atin, majority sa atin dito, mayroon na about the life insurance. Mayroon ng mga protection sa sarili natin. But how comes in terms of health insurance, yun ang pinaka importante. So alam natin about the life insurance kasi usually mayroong mga life insurance na po tayo, lalo na pag nasa nasa Japan na tayo, 'di ba? Or anong country tayo, 'di ba? Required talaga 'yan na meron kang sariling life insurance talaga, 'di ba? So 'yun ang pinakamagandang So next slide, Miss Grace.
So sa workshop din natin, mayroon ding mga education about life insurance. So dito, do you know about the long-term care? So usually sa akin, ang alam ko is short-term lang before, 6 years ago. But anyways, dito sa Pilipinas, isa lang nagbibigay ng long-term healthcare dito sa Pilipinas. Yun ang company na Kaiser nga International. Siya yung nagbibigay ng long-term. So ano bang ibig sabihin yung long-term, di ba? So yun ang magiging protection natin until mag-retire tayo. Kung mag-for good tayo sa Pilipinas or nandito man tayo sa Pilipinas, dapat may tayong long-term healthcare kasi pagdating natin ng 60 years old, mahirapan na po tayo kukuha ng mga long-term investment or long-term healthcare. So you can ano lang talaga, kung gusto mo talaga matutunan about the long-term healthcare, you can drop a message to Miss Grace or Miss Sheila, at least mapag-usapan natin kasi iba-iba po tayong kailangan every time to time. So yun ang ano natin. So next slide, Miss Grace. Yan ang ano natin, magandang long-term healthcare kasi usually ano lang, ang tawag doon, short term lang yung sa atin. Kung nagtatrabaho tayo sa isang company, ano bang ibig sabihin yan? After mawala tayo sa company or mag-resign tayo, hindi natin dala-dala yung short term na yan. So paano yung protection natin? After pagdating natin sa bahay, hindi wala tayong trabaho, di ba? So that's a good thing about the long-term healthcare. So dito, the high cost of education, sinasabi na to kanina, ano natin sa apat na challenges. So marami pong gusto yung anak nila makapag-aral sa magandang eskwelahan, but we are not giving time to make a fund or educational fund para sa anak nila. So yun ang pinakamahirap. For me, nadaanan ko na din yan kasi hindi ko naman sinisisi yung family ko kasi wala ding nagtuturo sa kanila. So the good thing to do is ngayon alam ko na, so alam na natin paano i-handle yan, how to kung gaano ka halaga talaga yung mayroon tayong educational fundings para sa mga anak natin, 'di ba? So yun ang kung wala tayong educational funds tapos savings lang, siguro mauubos yung savings natin sa education. Dapat iba yan, yung emergency fund yan, iba na account, yung educational plan mo or educational fund, iba din. Yung savings mo for your daily needs, iba din. So you can separate talaga. At least you diversify your money. So hindi mo nilagay sa isang lalagyan lang. So hindi mo ma-internalize kung para saan to, 'di ba? So dapat mayroon kang strategy kung saan talaga mo ilalagay ito. Maglalagay ka ng isang bank or ito ganito. Lagay ka ng educational, ganyan. So depende sa atin kung ano talagang need sa ating pamilya. That's a good doing ourselves, being financial educator, na-educate po tayo para at least alam natin kung gaano ba kahalaga yung edukasyon na yan. So, magkano ba yung tuition ng school na pwede kong papasukan sa anak ko, di ba? So, dapat alam natin kung magkano yung goal para sa educational plan sa sarili or sa educational plan sa anak natin. That's a good thing to do sa atin, di ba? Yun ang pinaka dapat alamin natin. So, yun ang pag-ipunan. So, marami pong nag-iipon na hindi po kaya-aya yung iniipon, but in the good talaga pagdating sa panahon kinukulang pa, di ba? So, yun ang pinaka mahirap. Dapat alam na natin na every 6 to 7 years mag-increase yung school, di ba? So alam mo na kung kailan siya magdodouble yung kailan siya maglalagay ng malaking interest yung tuition sa fundings ng edukasyon mo. So yun ang pinaka magandang alamin sa sarili natin or sa pamilya natin. Then next slide, Ms. Grace. So yun ang part sa financial education natin, part of the learning na pwede nating ma-adapt or makukuha, ma-teach din natin sa ating pamilya, di ba? So yun ang pinaka magandang gawin sa being a financial educator. So dito, medyo lang tayo, malapit na po tayo matapos kasi hindi naman to gaano ka raming
slides being ano, so ano lang to. So we have protect your future. So ito po yung so yung ano, Miss Grace, protect your future. So yun ang ano natin, next slide. So to protect ourselves or protect our future, yun ang gagawin natin sa sarili natin. We ano talaga, kailangan natin ng educational about the financial education. So how will you keep in 18 years of your form spending here inheritance? So hindi natin no audio. Ako ba yung no audio? So hindi natin na alam kung ano natin, paano ba natin bibigay yung ma-inherit sa kanila, di ba? So who get your home? So sino bang ano sa bahay natin? So dapat protect your future, dapat ano natin sa sarili natin. So ito, we have you can avoid a family argument over your belongings and medyo malabo. Okay. Belongings and keepsake. So dapat alam na natin kung paano natin ibibigay sa ating pamilya yung mga ari-arian, kung mayroon tayong mga ari-arian, di ba? So who will operate and own your business? Dapat turuan din natin yung pamilya natin about our businesses, kung ano bang mga mayroon tayo, di ba? Then so who decides the healthcare or and life decision? So sino bang tuturuan natin, di ba? So about the protection or future natin sa ating pamilya. Then do you have a will? So yun nga, maraming nag-aaway regarding about the hindi masyadong maganda yung hatian, di ba? So dapat mayroon tayong will testament para sa mga ano natin if we have a lot of ano talaga. So dito po yung ano, so in good you have your wish documented if you see you can be carried out. So yung dapat natin is alamay natin that's protect your future talaga. So next slide, Miss Grace. So marami po tayong matutunan every time to time, lalo na pag naka-attend tayo ng isang workshop or isang wealth creation system. So nandoon lahat ng lahat ng mga trainings na to, but ito ano lang big ano lang. So dito we have being IMG associate or member. So ito po yung makukuha natin. We have a financial educational workshop. We have financial check-up. So usually first time ko na financial check-up dito sa IMG, di ba? So 6 years ago doon ako nagkaroon ng check-up about the finances. Asset preservation and services, we have discounted from real estate and companies. So discounted over the various financial products and services. We have save money on your car and any home insurances. Access to health product and services, di ba? So marami po tayong life protection or life product services. Tayo na po yung isang financial educator sa sarili natin, being a financial broker sa sarili natin. So wala na po tayong agent na dadaanan. So yun ang makukuha natin. Get accredited with the various financial products. So lahat mayroon tayong mga partnership company na build a business in the financial industry. So ito yung ginagawa natin. Ito yung ginagawa ko. So paratis maturuan din tayo about the financial industry. So opportunity to travel the world. So alam ko sa inyo is marami din kayong mga travel. So at least isa din sa mga benefits na makukuha natin sa IMG. So next slide, Miss Grace. So ito po yung to access our major providers. So being a financial brokerage company, so ito po yung lahat ng mga company affiliated sa atin. We have health care, we have life insurance, we have investment na sinasabi ko kanina, we have real estate, we have general insurance at saka allied services. So yun ang mga partnership company natin na if you do a financial education, alam na natin kung saan tayo
kukuha, or even kung marunong ka na, meron ka ng financial education, tayo na po ang magde-decide kung saan tayo kukuha para at least wala na pong broker na kakausapin, direct na po tayo sa company. At least we give discounts para sa kanila. So yun ang pinaka magandaan. We have fully support about the training and about the financial education. So I think last po ba yun, Miss Grace, presentation? So right, thank you so much in behalf of our this organization. Thank you for being in part na nakinig kayo. Kahit struggle tayo sa connection, but ngayon pumapasok na din yung rainy season, parang malakas ng ulan dito, but anyway, we'll not stop. We'll fight for them, for our success on or our future talaga. So back to you, Miss Grace. Thank you so much, and have a great afternoon. Alright, thank you so much, Mr. Archie. Ang napakaganda ng explanation mo. Talagang naintindihan namin, mas lalo naming naintindihan. Ako din, ilang beses ko na itong pinag-aaralan, pinapanood ko pa ulit-ulit. Pero iba talaga kapag ka nandito tayo nagkukwentuhan, na nag-explain ka, mas maliwanag para sa amin. Na ganito pala talaga yung dapat na pasunod-sunod. Na dapat pala may step, parang GPS, no? Para tayong magdadrive, mas maganda kung meron tayong GPS para hindi na tayo maliligaw, makakarating tayo sa oras at dun sa pupuntahan natin, no? So, thank you so much, Mr. Archie. And naririnig nyo? So today, sino-sino yung Yes. mga nag-attend? Sino-sino mga nandito? Yes, So, Miss Grace. Yes, Miss Grace. mhm. Thank you, Sir Archie. Acknowledge lang din natin, Miss Grace. Naging 21 participants tayo, Wow, no? Thank you sa ating mga Very nice. nakikita. Wow. Shades, no? Ang galing-galing. Ang dami natin. Yes. So, Yes. wow. So, I'm so happy. Maraming Mhm. natutunan. okay, yes. Okay, yes. Anong tawag rito? Miss Grace? Okay. Pwedeng mag-share lang ako ng konti. Share lang ako ng konti, Yes, no? please. Regarding sa... Yes. Okay. Okay. Mm-mm. Kailangan Yes, thank you, Sir Archie. Sige No need. Share ko lang Okay. paano yung natutunan ko dito, no. So recently lang kasi totoo 'yon, no, kung ang financial house mo is hindi talaga ganun ka tindi yung pundasyon, ang hirap po talaga. No, anyway, by the way, i-acknowledge ko rin po si Ma'am Chris, no. Mamaya pag sharing ko rin ng konti mamaya si Ma'am Chris, no, Kilantang, our SMD also. Yun, so balikan ko lang, no, pag talagang wala ka sa financial foundation, yung house mo is hindi talaga ganun ka-strong ang financial foundation. Kasi recently nga lang sabi ko, sa family namin, nagkakaroon, kasi ang nangyari is, nauna, 'di ba? Ang sinabi is healthcare is the great foundation, no? So mag-start ka talaga sa pinaka pundasyon sa kailangan, no? Ito yung pinaka kailangan mo munang kabut ba kung sa Bisaya, kailangan mo nang kabutin. So in short, ang healthcare talaga is pinakauna. Ang nangyari kasi sa family, no, sa lola ko, ang nauna niya is yung bubong. Yung bubong ang nagiging na investments halos lahat, 'di ba? So tayo unaware tayo sa mga although pag meron ka kasing parang achievement mo na rin kasi 'yun eh. Pag meron kang bahay, no, house and lot kasi talaga ang inuuna din natin kasi yan yung ating pinaka parang ka na, pag meron ka ng house and lot is secure ka na rin, no? Pero nagpapasalamat ako dito sa sa IMG kasi natutunan ko at too late, no? Late na, pero sabi ko nga ito pa lang yung umpisa, no, para ma-share natin yung mission at vision ni IMG. Kasi yun nga, sabi ko na ang nangyari biglang kinuha na ni Lord ang lola ko, no? So
may mga investment siya na hindi na preserve ng maayos, no? So nawala siya, tapos merong mga hindi na isaayos na mga properties. So pag kung sino yung, ito lang na konting ano lang, kung sino, kung meron tayo mga properties ngayon, no, kailangan natin ng tamang proseso din yan. So in IMG, tutulungan tayo kung papaano maiaayos yung ating financial foundation. No, so kasi mahirap yung estate taxes pala, pag yan hindi mo naisalin, no, bago ka lumisan sa mundo. Sabi nga, ba't ka kailangan magpayaman, hindi mo naman madadala yan. Pero everyone, no, everybody needs talaga, money talaga is important, 'di ba? So as pag ikaw member ng IMG, lahat, no, nakikita natin doon, isa-isahin, no, i-align yung ating finances, no, into magandang pundasyon, no. So ang ano lang, no, sa mga kasamahan ko rito, no, and especially sa ating mga guests, no, na ngayon lang natin din na narinig si IMG and regarding sa financial education na to. Everyday meron kaming lesson, no? Free naman po siya, no? So ibigay namin sa inyo yung aming schedule. May 2 p.m. kami, Philippine time, 2 p.m., 7 p.m. and 10 p.m. So everybody is very welcome, no? And yun lamang po. And i-acknowledge ko pala si Ma'am Chris, one of our andito ba si Ma'am Chris? Andito pa si Ma'am Chris? Ma'am Chris? Yes, andito ako. Yes, ma'am. Ay, opo, ma'am. Thank you. Ma'am Chris is one of our, actually, magi-green jacket na siya. Malapit nang maging CEO siya. So, ma'am, pwede po kaming humingi ng konting share from you. So, congratulations sa Japan team. Ang galing, no? Nag-expand na tayo. Hello, Miss Grace. Hi, hello. Good afternoon. No? Thank you for hosting. Thank Ang you. galing, no? I'm just so happy na talagang we are already conquering the world, no? Pagdating sa ating mission, and congratulations sa team ni Archie Villar. Alam mo to si Archie, kami talagang magkasama from the beginning ng IMG journey namin, no? Talagang tatlo kami yung si Tata, yung si Felipe Nara. So, sa aming tatlo, tapos syempre si Robert ang nagiging natin doon, nagiging leader kasi siya yung nauna sa IMG. Kahit batang-bata si Robert, pero alam mo, nauna siya, natuto siya, at talagang he is going strong, and that is why talagang we promoted our team to become CEO, no? Sa ngayon, no? Just recently, na-promote si Robert Nino, and syempre, no, lahat naman tayo yun ang patutunguhan as long as we never stop sharing this mission. So, talagang ang vision kasi ni IMG is really to build and provide the best business opportunity in the world. Alam mo yun, but hindi natin ginawang front ang pagkikita ng pera, although it's already given, that's part of the system, but always remember, mission is first and commission will follow. That's already part of our system. Kaya naman, we provide opportunity and for great rewards, no, and satisfaction and success. And it's no wonder na talagang maraming na-attract sa ating community, even lawyers, professors, CPAs, doctors, no, so, and other professionals. Pero yung iba talagang iniwan na nila, and they concentrated on becoming a financial educator here in IMG. Pero ang kagandahan, dahil hindi namimili ng requirement si IMG to become a financial educator. Kahit ano ang background mo, kay may natapos ka o wala. Actually, yung si Shirley San Miguel, if you could search her in the YouTube, talagang second year high school siya At yung asawa niya ay naging biktima doon sa, kasi ano yung business nila, yung mga jewelries, no? So it's milyon talaga ang nawala. But second year high school, plain housewife, but being in IMG for 19 years and becoming talaga an executive vice chairman,
and earning millions now, talagang masasabi ko it's really a wow, no, for her. Tapos tayo minsan pagka hindi natin nakita ang katotohanan na yan, parang we are so proud of ourselves na okay, ito na yung narating ko, ito na yung position ko. Pero yung position na yan at yung lagi kong isinishare kasi yun ang nakikita ko, no? It's a reflection of what I've been through nung bago ako naging member ni IMG. Nagtrabaho din tayo in the corporate world. It would always involve a lot of politics. Pero nung nasa IMG, nanliliit ako eh. Parang feeling ko, ang laki ko nung nasa corporate. Pero pagdating sa IMG, my God, ito yun, no? Mga tao na they've been learning this for years. Tapos ako, hindi ko natutunan. Parang nahihiya naman ako noon. But I'm so proud that we've been expanding and Japan team and Archie, he's growing as a person, as a becoming effective financial educator. At hindi siya tumitigil, alam mo yun. Kaya I'm so proud of Archie. And he is also halfway dun sa run ng kanyang green jacket. Actually, green jacket, it's not a position. It's just a prestige that's to tell us na, alam mo yun, that's 100 persons na natulungan natin at makikita mo na we're growing. So we are here really, no, to change people's lives. And this is our crusade and the fuel that keeps us going every day. And we always believe that we are here for a reason. At ang lahat ng guests ngayon, congratulations po. You're already part of the 30 million financially educated family. And the reason the people will fail really, it's not they fail to because there's wrong that they've been doing. No, but they fail just to plan ahead of time and lack of education in terms of financial matters. Yun ang talagang nagkukulang, no? But if a person is equipped with the correct information, they can really plan properly and they can make the right decision for their families. And we give always the wake-up call to all. And we help people understand how money works, information that is very crucial for our financial future. At dito po tayo naturuan. Kaya ako, talagang this is already 100%. This is for life. Ito yung hinahanap ko and I want to be a significant for other people's lives. And I want also to share to a lot of people that would really give time to listen and also to do this business and this mission. So remember, it's God first, it's the family second, and third is the business. These three would always go hand in hand. We want to deliver big for the world, then you have to be big yourself. And keep on learning, keep cooking, and keep on flowing that makes you a better person. With the team, everything is possible. So that would be all. Thanks, and back to you. Grace, thank you so much. I'm just so happy and proud about you. Okay, keep flowing then. Thank you. Back to you, Miss Grace. Okay. Thank you so much, Miss Crescencia. Napakaganda ng mga binibigay mo sa aming advices. Ito is new para din sa amin kahit dito sa Japan na tagal na kaming nag-work, nag-business na ako at lahat. Madami na kaming ginawa pero itong financial education is first time. So talagang napakaganda. I-share ko lang din konti ang aking experience nung first time akong nagkaroon ng interest sa insurance nung ang mama ko nagkasakit ng cancer. So wala siyang insurance. So hindi kami naniniwala sa insurance, but then sana meron siyang insurance. So kumbaga late na, nandun na eh. Kaya doon ako nagkaroon ng idea about insurance for the first time. Then after ko maghulog ng insurance for 6 months, inatake ako sa puso. yung spasm yung sa akin nung una. Kaya sabi ko, insurance is very important pala. Dapat talaga pala meron tayong insurance, no? At yung investment din, I believe in investment kasi isa yan sa business din na ginagawa din namin, yung mutual fund. So but in the Philippines ngayon pa lang ako mag-start ng mag-invest, pero yung insurance, kumbaga yan na yung isang part ng business ko is insurance. Lagi ako naguhulog, hanggang ngayon naguhulog ako ng insurance, and then dito sa IMG at yung idea na yon na ine-explain ko sa mga family ko, hindi nila naiintindihan. So
I'm so happy na meron tayong group na ganito para kumbaga marinig din nila galing sa iba. Sabi nga ni Mr. Archie na pag ang family natin sinabihan natin about financial education, hindi naniniwala sa atin, no? Yung mga family ayaw maniwala. Yung mga friend natin ayaw maniwala. But pag marinig nila sa ibang tao na iyan talaga ang way. So thank you so much. At Sheila, anything you wanna add? Yes. Ah, Yes po. By the way, para any clarifications po for regarding sa ating presentation, baka merong gusto pong magtanong, Question? pa-unmute po sa ating mga questions. Yes po. Sinong may mga questions? Pa-unmute po sa mga merong mga clarifications regarding sa ating, yes. Hanggat andito ang ating mga ang ating SMDs, and we also have MDs, and thank you so much for your support. Yes. Hello, good afternoon dyan. Yes Good morning po. pa lang namin dito sa UK. Gusto ko lang magpasalamat Hello, kay ma'am. SMD Crescencia, Ma'am Chris, and to Archie Amboy as well. Actually, it was my husband who got hooked in here. Kaso galing siya ng night duty, so natutulog siya. Ako na lang nagpatuloy. And just to thank everyone sa family natin as family ng IMG, sana tuloy-tuloy to. Yeah. We'll continue to spread and share the vision of IMG sa mga kasamahan namin dito sa UK. So far, 3 pa lang ang nag-members kasi nga they are not bothered ba na especially with the insurance kasi nga libre lahat dito, but I always encourage them na you think about your family back home in the Philippines, kahit yun man lang ang parang Christmas gift nyo sa kanila, yung mapamember nyo sila sa IMG, especially yung sa insurance nila, kasi tayo din ang maghihirap kung may nangyari sa kanila sa Pilipinas. Instead of your earnings here na ipapadala mo sa kanila, why not give them yung IMG for them to become a member, lalong-lalo na sa insurance. Yun lang. Thank you. Thank you so much for sharing. Sino pang may question? Anything? Hello, Aisha. Nothing. Hello. Nothing. Wala akong maisip na question. Wala pa? How about Oh, Francis? wala pa. Francis? Wala naman po. So far, clear naman po. Okay, Ate Norma. Ate Norma? Baka nasa work sa Ate Norma. And how about Becca? Becca, nice to see you again, Be. Yes, Becca. Oo, Becca. Baka nasa work. Oh, pag nasa work yan, bawal siyang mag-talk. Oo, minsan kasi nasa work sila. Thank you so much to everybody. Hi daw. Hi. Okay. Yes. Thank you for joining. Mhm. Si Luisa yata medyo lang out na. Wala siyang mic. Mga busy or walang mic. And today, dahil last time I promised you Miss- guys, I'm gonna... Yes, Miss Christy. Sino? Si Miss Christy may question. Okay. Sis Lauren. yes. Any questions, sis? Wala Done? naman. Nag-usap na rin naman tayo, no? Okay. Yes. Okay, so, yes?
Malakas daw ang ulan. Okay. So basahin natin tong mga ano dito, Miss Grace. Ay, Si Sir Archie, malakas daw ang ulan sa Cebu. okay. Yes, si Miss Becca, sorry I can't have the mic. Okay, nasa work Okay, kasi sila. ayan. Okay. Yes, okay. Mhm. So far okay naman po yung presentation. Yes, ma'am, every time meron po tayong everyday class. No, everyday kahit Saturday, Sunday meron din po, no? So 2 p.m. Philippine time, 2 p.m., 7 p.m. and 10 p.m. po. So meron tayong regarding sa mutual funds. And meron din tayong ito yung membership orientation, and yung isa is financial check-up. So from time to time po pasa ng messages, PM po tayo, no? From sa like kay Miss Grace, no, sa team din sa Japan team. And ngayon kasi isang click lang ng link. So ayan na, 'di ba? Nagkakausap na tayo. So for that matter, Miss Grace, salamat sa pag-host. Yes, and Sir Archie, thank you. Sa team IMG, salamat po sa support nyo. Thank you so much for supporting. Ayan si Ate Norma nakano. Mr. Archie, thank you so much. Miss Chris, Pepsi, thank yes. you. Everybody, thank you so much. And dahil I promised last time, dahil nga dito, di ba, sa ating investment, yung dito sa mutual funds, syempre, kung saan niya nilalagay. So I'm gonna give you a little tip. Meron din tayong forex, di ba? Isa rin sa yung trading, no? So isa rin yan na way to make some money, and I'm gonna give you a tip. Isang tip na isa daw ito sa mga mag-grow in magiging next Bitcoin. So para dito sa mga sa atin, ang isang coin na mag-grow ng super laki is itong syndicator. Syndicator, CND. So pakisulat na lang kung may mga Syndicate? Nakatakot yung dati, syndicate. syndicator. Ano? The next rocket na aakyat. Syndicate eh. Syndicator. Ang pangalan. CND. So yung niya CND, hindi Bitcoin. So Bitcoin is one also. So yan Hello, pre. yes, tama ka, Becca. Isa yan, syndicator. Ha? CND, that's right. Becca, okay. CND yung sign niya. Anong oras? Yung syndicator, mabibili yan ng 30 cents. Kasi may pending kasi ako nito eh. 30 cents per and then another one is CBD is the new stock to buy. May pending to pre. Sige. Okay, so yun lang po. Sana get in mind. Isa yan sa mga stock na gusto kong kunin at yung Bitcoin. Kung may mga nagbi-Bitcoin nag-i-stock, isa yan sa magandang investment na coming soon daw. Alright, so thank you so much everybody for joining. Sana nag-enjoy tayo. Please pwede mo i-mute to everyone. Okay. So thank you so much everybody. Pwede nyo nang i-unmute. Yes. Salamat sa oras. Thank you so much. And see you again Sunday. We do this on Sunday siguro. Mga Yes, every Sunday ang ating Miss Grace, ituloy-tuloy na natin. Na every Sunday, 4 p.m. Japan time, 3 p.m. Philippines time, no? Para sa team ng Japan mabigyan din natin ng oras. No, so if ever na meron po kayong mga concerns, please PM Miss Grace para po sa
mga ano, no, Miss Grace, and kahit sa akin pwede rin po, and para continue natin yung learnings natin, no? So be part of IMG, no, for International Marketing Group. Sabi nga, kung sa ang sulok man ng mundo, basta may Pilipino, merong International Marketing Group or IMG. Okay, so salamat po sa lahat. Salamat po sa oras. Salamat po sa family team, no, na sumusuporta. And yes, and good morning po sa ating lahat. And happy Sunday. Okay, Thank you, Ms. so Grace, much, for hosting. everybody, and see Okay, you thank you so much. Darcy. See you Yes. again. Thanks, you, Japan Mrs. team. Alright, thank you. Darcy. Thank you. Thank you po. Thank you. Mamaya 7 p.m. po, meron po tayong financial check-up, no, sa Philippine time 7 p.m. Please hook in po. Learnings matters, 'di ba? So, yun lamang po. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you so much, and see Domo you later, arigato. and see you next week. Okay, thank you. Thank you. Thank you.